At yun na nga for today's video ay alas 11 na nga po pala ng tanghali at ayun wala pa kaming ulam kasi nga ay umaasa ako na may pang ulam si Papandala kasi nga nag-harvest sila. Ang kaso naglipat lang pala sila ng similya ng bangus. Di ayun wala silang kaparting pang ulam. Kaya naman ay dali-dali nga akong pumunta din sa may balsa namin para manguha ng sisi para baga pang madali ang ulam. Kaso yun na nga at kauumpisa ko palang manguha ng sisi din sa balsa ay yun bigla baga naman umulan. Ay kainitan tas biglang uulan kainaman. Dinaig pa ako sa bilis magbago ng mood ay. At yun na nga tingnan nyo, tas biglang tigil. Ay, kanamo naman talaga ay nang aasar laang ay. Bali hindi na nga pala ako nag-jacket dyan at saka ay nagpanjama. Kasi feeling ko hindi naman ako tatabla ng init. Kaso yun nga, at talaga namang ahap din agad sa balat. Pero okay lang yan, sige. Medyo madalang na nga pala yung sisi na nakukuha ko din sa balsa namin kumpara noon kasi ang lalaki ng sisi dito dati. Kasi nga nahihibasan na ito, nangangamatay na yung ibang sisi. Sumabay na naman yung manok. Dati kasi hindi naman nakapwesto dito yung balsa namin. Kumbaga ay nakapwesto ito sa may gilid talaga ng bahay namin. Kaya naman na hindi talaga siya nahihibasan baga. Kasi pag nahihibasan ang balsa, nagkakamatay ang mga sisi. O ayan, dito dati nakapwesto yun. O diba ang ganda ng view? Kaso yun nga, at nilipat na ni Papa dito sa kabila kasi dati may nakabara din ditong bangka. Pero yun nga at wala na, di kami naman ang pumalit kasi nga ang problema naman kapag lagi nasa tubig ang balsa, yun nga hindi tumatagal at gawa ng napupunungan ng sisi ay nasisira ang ang kawayan ay hindi naman sisi ang sinadya para maglagay ng balsa ay kundi baga ay pagbarahan ng bangka. Gawa ng syempre dalawa kasi ang aming bangka ay hindi naman namin sabayan nagagamit kaya naman ay habang ginagamit yung isa, di yung isa ay nakabara kasi nga ay madali pong masira ang unayan ng bangka kapag lagi nakababad sa dagat. Pinutubuan baga siya ng bruma ang tawag din sa amin ay kahit na ang bangka ay ginawa para sa dagat pero minsan ay kailangan mo rin iahon sa dagat. Pero yun na nga, totoo po yun kasi talagang medyo madaling masira talaga ang unayan kapag laging babad sa dagat lalo pat pag hindi mo naman ginagamit ay nakatingala ang doon sa ilog. So yun na nga at kanina pa ako ditong kulikot ng kulikot ay hindi ko makuha yung talaba or yung sisi. Kaya naman ay kumuha na nga muna ako ng itak para madali kong makuha. Kung mapapansin nyo nga yung balsa namin ay kitang kita na talagang pinagpuyukan siya ng sisi kaso nga lang ay mga patay na yung karamihan dyan kasi nga ay lagi nahihibasan. Marami nga pala talagang sisi dito lalo na dyan sa mga ugatan ng bakawan kaso nga lang ay di ang hirap naman kunin kapag nasa ugat ng bakawan at gawa ng bawal magputol ng bakawan ay di tayo mayari pa ay ano. Pero pwede rin naman kung tutuklapin mo mismo isa-isa yung sisidan sa ay mga ugat-ugat ng bakawan. Pero kung ayaw mo naman manguha ng sisidin sa ilog, abay meron din naman sa palaisdaan. Kaya nga lang ay talagang lulusok ka sa putikan. Pero yun na nga at hindi naman problema ang paglusok sa putik ay pwede ka naman maghinaw ay di ayun tanggal na ang putik. Kaysa naman ay kayo magtiis na walang pang ulam, di ba? So yun na nga kung mapapansin nyo na mga niluluto ko dito sa pagbablog ko ay talaga namang mga lutong way klaro ay Hindi yun na nga. Ang niluluto ko kasi, di ba, yung mga simpleng luto lang, lutong bahay, yung mga lutong labas. Ba't nagkaroon ng gayon? Hindi kasi nung minsan, di ba, nagluto ako sa tabing dagat, o di lutong labas yun. Okay, last ko na yung promise. Hindi yun na nga, para kasi sa amin, yung mga ganong luto, kahit simple lang, ay talaga namang swabe na yan sa amin. Kasi nga, sumusosyal lang ang talaga ang luto dito sa amin kapag karne ang ulam namin. At talaga namang, pag bumili ka ng karne din, ay sabihin lang sa iyo, aba, parang nakajakpat ka sa dagat. Parang nakajakpat sa pangingisda at karne ang ulam. Saka talaga ng mga ganarila ang talagang kaganapan din sa amin ay kumbaga isinishare ko lang kung anong kaganapan namin sa pamumuhay pagdating sa pangulam. Saka yun na nga, kasi nga ay wala din naman akong talent sa pagluluto. Yun pala yun. Ang kagandahan nga talaga din sa probinsya, napakalaking tipid pagdating sa pangulam. Hindi mo na siya isasama sa budget mo. Kumbaga ay ang budget na lang ay di sa tubig, kuryente, tapos yung bigas, yung mga ibang gamitin sa bahay. Kaya nga lang ay wala nga talagang trabaho din. Ang trabaho lang talaga ay di sa dagat. At kaya lang din ang problema lang din pag nasa dagat ay kapag may bagyo kaya malakas sa bagat ay talagang mahina din ang kita. At saka ay talaga namang hindi mo naman kasi hawak ang dagat. Kahit pakalma ngayon ay kung wala ka namang mahuli di ba? Kung sa syudad naman, nandun nga ang trabaho. Kaso naman, ang gastusin naman ay talaga namang talamak ay talaga nga namang wala talagang perpektong buhay. Kahit saan ka magpunta, talaga nasa sayo na yan kung paano ka mabubuhay. Kasi nga sinasabi ng iba na ang ganda naman niya sa probinsya nyo, parang gusto ko dyan tumira. Pero yung mga taga-probinsya naman, gustong gusto ay sa syudad kasi nandun daw ang pera. Pera, puro na lang pera, pang asar na pera yan. Bakit baga laging problema ang pera?
Ay awan pa, talaga namang problema ko rin yun. Kahit nga ikaw na nanonood ay problema mo rin yun. So yun na nga, tayo mabalik sa usapan at talaga namang ayaw ko ng usapang pera at talaga namang ako ay nai-stress. So yun na nga, kung mapapansin nyo ay talaga naman yung kawayan ay pinagpuyukan na ng sisi ay ano. Kapag ganaringan talaga nga ang daming sisi sa balsa ay talaga namang nahihirapan ng lumutang yung balsa kasi baga naman ay sa bigat na ring sisi. Kaya talagang tinatanggal namin yan. At kami din naman ang nahihirapan ay kapag nagbabara ng bangka at talaga namang pag nadulas ay wow, sarap sa piling. Yung pakiramdam na talaga namang parang lumalagarnit sa laman mo kapag ikaw ay nasisi ay ano, walang nararanasan ko na yan dito sa balsa na ito ay. Kung ako'y minsan ay madulas. Ay talaga naman, parang gusto kong tadtarin yung balsa ay kung hindi lang magagalit si Papa ay. So yun na nga, at dahil medyo marami naman na ang nakuha ko, kaya naman ay tumigil na ako sa pangunguha. Bala ko nga pala ito sanang lagyan ng miswa o kaya naman ay swatanghon, kaso nga lang wala na si Nanay Tinda, naubusan na. Kaya nga naisipan ko na aring kangkong na lang ilalahok ko dini. Sasabawan ko nga lang pala at aasiman ko na nga kalamansi. Talbos ng kamote nga sana ang gusto kong ilahok dito, kaya nga laang ay katatanim laang. Ay hindi pa nga nakakaugat yun. Pero siguro ay doon sa kabilang tindahan ay meron na mga miswa o kaya ay swatanghon. Kaya nga lang ay ayoko nang pumunta doon at ang layo. Mga nakatira kasi din ay ewan ko baga, siguro ay may galit sa isa't isa at talaga namang yan lalayo ng pag-itan ng bahay. Si nanay at tita lang naman ang medyo malapit-lapit sa bahay namin. Hindi yun na nga kasi gano'n naman talaga sa probinsya ay ano. Lalo na at kukunti lang din naman ang mga nakatira dito. Tapos malayo pa kami sa bayan at nasa linang kami. So yun na nga, hinugasan ko lang aring gulay tapos hinugasan ko na rin aring sisi. Iniisa-isa ko nga pala kasi nga ay medyo may mga talasik baga ng yung mga durog na shell ng ano ay ng sisi. Mga napasama dun sa laman niya kaya naman ay iniisa-isa ko siya. Tapos yun nga at hinugasan ko ulit. Hay iya, hindi na natapos sa paghuhugas. Ay baka gusto mo naman sabunin pa yan. So yun na nga at nilagyan ko na rin dahon ng sibuyas. Sa totoo lang ay talaga namang kalbo na yung tanim ni mamang sibuyas. Ay awan ko baga at pag ako'y nagaluto ay laging yun ang nakikita ko ay. Dito na nga pala ako nagluto sa loob at gawa ng si mama naman ay diningdingan baga naman yung pinaglulutuan namin sa labas. Ay di hindi na tuloy kita yung magandang view. Ay yun na nga lang ang nagdadala sa mga niluluto ko ay nagmumukhang masarap dahil sa view. Ay iya. At yun na nga, kumuha na nga rin pala ako ng kalamansi na iaasim ko. Ayan, nabubulol na naman. Nga pala, nilalagyan namin ng lambat yung mga pananim ni mama. Kasi nga, kinukutingting lagi ng pusa namin yung mga pananim ni mama. Tapos yung aso naman namin, ginagawa baga naman tulugan ari mga pananim. O diba yan, ang huhusay ay. Baligan na rin nga palang itsura ng aming paligid ng bahay. Yan, may iba't ibang gulay dyan. Okra, sitaw, tapos meron ding gabi, may mga halaman. Meron din nga iskarlata, saka ay papaya. Dati meron din kaming tanim na sayote dito, kaya nga lang ay namatay na. Bali meron nga din pala kami sa likod na pechay, mustasa, talong, tapos meron din kaming siling lara, yung labuyo, yun, tsaka kamatis. Naku, ay waray ko kung hindi lang rin naaabot ng tubig alat, ay talaga namang mas marami pa ang may tatanim ni mama dito. So yun na nga at mag-shoutout na muna ako. Shoutout nga pala kay Carlo Villanueva from Tagkawayan, Quezon, kay Yuri Dario Morillo, Marintes family from Leyte, Gilbert Lopez Makaraig, Junjun from Yokohama, Japan, Rolando Bitang from Jensan, Christina Imbele, Ram Espera, Christian Bakay, Jobert Grape, Chu from Cebu, Janelle Bien Pestas, Jamel Barcelona, 80 kilos daw siya. Ayan, daling kausap ay. At kay June Barts, Denny Pilyap, at kay Gilbert Fishing Vlog. So yun, at luto na nga ang ating pang-ulam. At yun, kahit papaano ay napaabot naman natin sa pananghalian. Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ng mga videos ko dito sa TikTok, sa Facebook page at sa YouTube. At maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube. Uy, marami-rami na tayo. 1K plus na po tayo. At yung watch hour natin ay medyo nasa kalahati na. Tapos yung 10 million, kalimutan na natin yun. Siya nga pala, salamat po pala sa mga tao nga nag-i-enjoy sa panonood ng aking mga videos. Akalain mo yun kahit papaano ay may silbi pala ako sa lipunan.